Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo ngayon sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, ilang lokal na produkto ng Pangasinan bumida sa Kabuhayan 2023 National Livelihood Trade Fair sa House of Representatives. Ang detalye ng balitang ito mula kay Verna Beltran. Bimida sa sari-sariling produkto na Luyagya Pangasinan sa nagagawan Kabuhayan 2023 National Livelihood Trade Fair jad labi na House of Representatives na gimapon na November 13 yan nasumpal hanggang 23. Sabit lang aktibidad at ginawa na Congressional Spouses Foundation Incorporated na akilaan niya anamplo na booth malalapod ng Durman-Pasan at Pilipinas. Bida jad booth na Pangasinan ng hinaranan na Love Manay-Gina products ire pinilin produkto at 4 distrito na luyag yasi nga bunuan bangus, patis, bagoong, gourmet bangus, mushroom chicharon bites, caramelized peanuts, handmade bayongs, ratan droplets, tan imahe na Our Lady of Manawag tan Arumnira. Sa abitlan produkto at pinili mismo ni 4th District Representative Christopher De Venecia, dating Congresswoman Manay-Gina De Venecia, tan former DTI Undersecretary Carissa Evangelista, unang kongresista sa inapanlako ang Lab Manay-Gina products at usaran tapin natulungan irekabiyangan na medium-size small tan micro enterprises tan community cooperatives at 4 distrito. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Pagdiriwang ng Reading Month ngayong buwan, ipinag-utos ni Mountain Province Schools Division Superintendent Benilda Daitaka sa mga pinuno ng paaralan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nang iparuwar iti direktiba ni Mountain Province Schools Division Superintendent Benilda Daitaka kadagiti mangidadaulo ti eskwelahan dito'y probinsya maipanggap ti selebrasyon ti Reading Month itaabulan ti Nobyembre. Ti tema ti selebrasyon ket pagbasa, pag-asa sa matatag na kinabukasan. Panggap ti selebrasyon ang maitandodo ti panagayat dagiti ubing iti panagbasa ken parang pasayat iti literacy dagiti estudyante. Dinakamat ni Daitaka dagiti eskwelahan ket mabalindagi sayangkat iti sumaganad nga aktibidad. Share a book drive wenno panagdonar kadagiti libro iti eskwelahan, book buddy wenno panagbasa ti estudyante iti libro para iti pada na ngagad-adal, panangi set up iti reading pantry, book talk, classroom level readathon ken poster making. Into November 28 amin nga estudyante, teacher ken opisyal ti eskwelahan ket rumbeng makipasat iti nationwide synchronized reading iti eksakto alas 9 ti agsapa. Manamnama nga danto ti angayan ti Schools Division Office ti Mountain Province a reading festival ang mangipakita iti performances dagiti eskwelahan iti district level. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. 12 local exhibitors ng Kalinga, kabilang ang mambabatok o magtatato kasama sa Impakabsat Regional Trade Fair. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Sa kapulo kadua nga local exhibitors ti Kalinga, iti karaman iti 31st Impakabsat Regional Trade Fair, Best from the Cordilleras itatang atawan. Namon dito iti PBS interview kani Kevin Rakrakin iti diti ay Kalinga kabayatan iti interview. Kadwang kunana kanagiti exhibitors pakairamanan dagiti mambabatok kat adda iti sektor iti fashion and wearables. Inayon ni Rakrakin nga maaramid iti Impakabsat Regional Trade Fair manipod November 16 aging ganat 26 iti agdamang atawan sa J Festival Mall Alabang. Manipod DZRK Tabuk Renzi Roaquin ang ipatparamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Renzi mula dyan sa Tabuk. Samantala, dumako tayo sa Lucena. Nobyembre 15, idineklarang pista opisyal sa isla ng Mindoro upang ipagdiwang ang ika-73 founding anniversary ng Occidental at Oriental Mindoro. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leonie Alguire. Idineklarang pista opisyal ngayong araw sa isla ng Mindoro upang ipagdiwang ang ika-73 anibersaryo ng kanilang pagsasarili bilang hiwalay na probinsya, ang Occidental at Oriental Mindoro. Samot-saring aktibidad ang nakapaloob sa Arawatan Festival ng Occidental at Fiesta Mahaltana ng Oriental Mindoro. Kapwa itinampok sa nasabing pagdiriwang ang mga gawaing nagsusulong sa sektor ng agrikultura at turismo. Gayon din ang pagpaparangal sa mga naging katuwang na magsasaka, mangingisda, agricultural extension workers at stakeholders. Pinarangalan din ang mga natatanging kawani ng Kapitolyo, NGOs, PWDs, senior citizens at kapulisan. Mula sa RP1 Lucena, ito si Leonie Alguire para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Leonie mula dyan sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Planong Rice Industry Development Program pinag-aaralan ngayon sa Sangguniang Panlalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Ingarampangan dadi ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang pagbutang i-Rice Industry Development Program Plan sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan kapon ay ing tatabang ang Committee on Agriculture and Aquatic Resources Board Member Ariston Arzaga ang plano tengad iyang Food Sufficiency and Security Program ng pamahalaan. Sa inglalamag iyang bukal, nakakadlag ang pagtaas ang bilang ng mga tao na nagagutom sa dadi. Ingkunda ni Arzaga na dapat makabuat ang lokal na pamahalaan ng mas matinlo na plano para sa mga magsasaka na agatrabaho sa lugta. Para mas makaabot sa mga magabakali ang mga produkto, kaministeran niyang magsasaka ay ang tama na makinarya, maingatan ang mga tanom na hindi mapatay at hindi mapeste at maayos na mga sarakayan papakon sa palengke. Ingdadala sa Committee on Agriculture and Aquatic Resources ang ampangan para mas madalan pa. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Gillian Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Gillian mula dyan sa Palawan at yan naman po ang kabuuan ng mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Konstruksyon ng Phase 2 ng Access Road sa Pinipisakan Falls sa munisipyo ng San Jorge, Samar natapos na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga nakumpleto na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office ang construction sa Phase 2 sa Access Road pakadto sa Pinipisakan Falls sa munisipyo sa San Jorge, Samar. Ang pondo sa proyekto nga 48.95 million pesos ginkuha sa General Appropriations Act o GAA FY 2023 sa ilarom sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP. May adasan 800 meters nga kahilabaan primera nga carriageway ngan may kahilapad nga 6.1 meters ngan shouldering san parehas nga kahilaba ngan kahilapad nga 1.5 meters. Gin-install liwat ang 7 linear meters nga reinforced concrete pipe culvert o RCPC kaupod na ang slope protection sa duha nga area nga may kahilapad nga 45 meters. Ini nga multi-year project dako nga bulig sa pagpauswag sa industriya sa turismo sa Samar nga magreresulta sa mas damo nga job opportunities para sa mga lokal nga residente. Tikang dide sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na pag-uulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan.
Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Regional Tripartite Wage Productivity Board, Caraga, nakatakdang magsagawa ng public hearing kaugnay sa minimum wage adjustment sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatakdang magpahigayon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Caraga o public hearing kalabot sa minimum wage adjustment alang sa private sector o domestic workers o kasambahay dinhi sa Surigao del Sur. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, ibutyag ni Romilin Bactol, ang Labor Employment Officer 2 sa Department of Labor and Employment o DOLE ning probinsya, gauna kining ipahigayon sa malabot nga Nobyembre 22 ning tuiga dito sa Andres Soriano Memorial Hospital Cooperative Function Hall sa Barangay Kumawa, Syudad sa Bislig. Samtang ipahigan usab ang laing hugna sa public hearing sa malabot nga Nobyembre 23 dinhi sa Shashin Pension House and Restaurant sa Barangay Mabwa sa ning syudad sa Tandag. Dugang pa ni Bactol nga ang maong public hearing usa ka motu proprio review sa kasamtangan nga minimum wage rate tungod kay wala may nadawat nga request ang maong buhatan gikan sa sektor sa mga trabahante alang sa pagpataas sa inadlaw-adlaw nga sulan sa pribadong sektor. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, mula sa Holo, Police Lieutenant Colonel Akiangan itinalaga bilang bagong commander ng 7th Special Action Battalion sa Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Biyutang bilang bago na kura sin 7th Special Action Battalion sa PNP Special Action Force sa Tawas 7 Sabi Rihalupa Sug, ini Police Lieutenant Colonel Lino Akiangan. Ini Police Lieutenant Colonel Akiangan bakas nagsasangsa bilang nakura sin 5th Special Action Battalion sa PNP sa Zamboanga City bago siya na-reassign Maripasulo at awa binaybayan sin Lupa Sug. Giantian ni Akiangan ini Police Lieutenant Colonel Dominador Mauricio bilang bago na kura sin 7 Sab amin yadto na bihaon ha Brigade Headquarters sin Safa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City bilang nakura sin Light Armor Battalion at Awalab. Hakapag pangasubo si DXSM Radyo Pilipinas Holo kana Police Lieutenant Colonel Akiangan amo pa sin pitsa unom sinabulan niya November in kapag ganti nila iwan ni Police Lieutenant Colonel Mauricio dito headquarter nila Camp Bagong Diwa. Sumakawa sin adlaw ahad dayon pitsang putag duwa simbulan niyan di matong siya Maripalupa Sug amoy limingkod bilang bago nakura sin PNP SAF habamaan sin 7 Sab. Diyan tuhay ni in pamawbugi ni Hakatan program sin parinta hasupaya mapatutuging kahatulan iban kahanungan diya binaybayan sin Lupa Sug. Dahil ha RP Holo ini Fatma Adilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.